Alright, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay po ng ating opinyon, kuro-kuro, komento at reaction po sa tungkol po dyan sa mga nagaganap na karahasan di umano. Dyan sa Kingdom of Jesus Christ ni anang puganteng si Pastor Kibuloy. Alright. So dito ay sa gitna ng karahasan na sinasabi po ng kanila pong media. Okay, ang pag-aari na media po ng KJOC sinasabi marami sa kanilang members. Marami daw po sa kanilang members ang nakaranas ng karahasan na dulot ng ating mga kapulisan. Okay? At marami din sa kanila nasaktan at sa katotohanan ay sa katunayan ay mayroon na rin pong daw nasawi. Okay, tingnan po natin Pero hindi po yan ang focus po ng ating video ngayong araw na ito, kundi doon po tayo mag-focus doon sa sinasabi po nila na sa gitna ng karahasan ay mayroon na diskubre ang ating mga kapulisan na pwedeng magdiin na muli o dagdag kaso na naman po kay ang sapuganteng pastor na si Kibuloy. Nako, marami nang ang kaso at hindi pa po nasasagot ng pastor na ito ang kanyang mga kaso at mayroon na naman pong maidadagdag sa kanya pong kaso. Okay, ano kaya ito? Dito po alamin natin sa isang video clip, news clip po na ating kinuha at dito po tayo magbabase ng ating pong kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Pero bago po yan, unahin muna natin yung clinic-claim po ng kanila pong mga members na nagaganap daw po na karahasan, ginagawang karahasan ng ating mga kapulisan. Okay? So tunghayan po natin mga kababayan. Ayon sa KOJC, hindi bababa sa 18 miyembro nila ang nagtamo ng injuries dahil sa pagsalakay ng mga pulis. Isa naman ang kumpirmadong patay matapos atakihin sa puso. Sa panig naman ng PNP, Okay, inatake sa puso Take note mga kababayan Baka pati po itong pagkamatay ng kanilang kasapi na namatay sanhi ng sakit sa puso ay ipaparatang pa. Ituturo pa ang ating mga kapulisan na siyang may sala. Okay? So mga kababayan, okay, kayo po na nandyan po na sumusuporta po kay Pastor Kibuloy, kung alam po ninyo na kayo po ay mayroong dinaramdam sa inyong kalusugan, huwag na kayong sumali po dyan. Naku po, huwag na po kayong mikikisaw-saw pa po dyan kung ang inyo pong kalusugan ay hindi kayo pinapayagan. Okay, kagaya po nitong pangyayaring ito, may alam po niyang may sakit po siya sa puso, hindi siya pwede sa mga matatao lugar at baka hindi po siya makahinga at baka mamaya ito na naman po ay sasabihin na ang ating mga kapulisan ng dahil sa paglusob po ng ating mga kapulisan po diyan sa kanila pong kingdom ay sasabihin na sila ang pagkamatay ng taong ito ang dahilan ay ang ating mga kapulisan. Okay? So yan sinasabi po nila, may namatay pong kasama po nila na may sakit naman po sa puso. Bakit naman po kasi anong ginagawa po niyan? Ba't nangingialam pa po riyan? Nako po. Nagtamo rin ng mga sugat. Iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. Sa kabila nito, muling nagkagirian ang mga pulis at miyembro ng simbahan ni Kibuloy kaninang madaling araw. Sa gitna ng kanilang prayer vigil, biglang nagbukas ng fire extinguisher ang mga nakabarikadang pulis. Binuksan din ng mga pulis ang long-range acoustic devices o LRAD. Nagkaroon ng girian. Okay, nakita po niyo yun mga kababayan? Papaanong hindi mapuwersa ang ating mga kapulisan na ipagtanggol din ang kanilang mga sarili?
Kasi sabi po, itong nakita po naman ninyo sa ating video, naging marahas din po ang aksyon ng lalaki na nandyan po yata sa ibabaw ng isang sasakyan, hindi po ba? Sinasabi ng ating mga kapulisan ay ipapatupad po nila ano yan, tawag dito? Ipatutupad nila ano tawag diyan, yung maximum tolerance. Okay, maximum tolerance. Pero kung ganito naman po yung mga tao po riyan, nako, ito nga, narinig ko po dyan sa kanilang istasyon na pag-aari po ng kanilang simbahan. Sinasabi, they are peace-loving people. Okay, sinasabi po nila, hindi daw kinakailangan napakarami ng pulis na itatalaga po dyan upang mag-search kung nandyan po nga ang kanilang pastor. Dahil sila naman daw po ay hindi mga kriminal. Okay? At sila po ay mapagmahal sa kapayapaan. Okay? At sila po naman daw po ay sumusunod at hindi po sila gumagawa ng karahasan. Pero nakita po ninyo mismo sa ating video, mga kababayan, na talaga naman pong marahas itong lalaki na ito na bumato sa ating mga kapulisan. So dito, maski anong rally ang ating nakikita ay minsan, ang mainit po ay yung mga rallyista. Okay? Di ba? Tapos, pag nasa harap po sila ng media, isasabihin po nila na sila po ay nilabag ang kanila pong karapatan pantao, nasaan po naman po ang hustisya, mga kababayan. Alalahanin po natin na ipinapatupad lamang po ng ating kapulisan ang kanilang sinumpaang trabaho, ang kanila pong tungkulin, at yan po ay magpatupad. Ngayon, kung sinasabi ninyong kayo po ay peace-loving people, ay bakit ganito po ang nangyayari? Bakit ganito po ang nagaganap po dyan? Kung siguro, kung kayo po ay magrarally po dyan, magpi-prayer rally, doon po siguro kayo sa isang tabi at pabayaan po ninyo. Huwag nyo nang pakikialaman ang ating kapulisan sa kanila pong tungkulin na ipinapatupad po dyan sa inyo pong compound. Siguro, pumunta kayo sa isang lugar na pwede naman po kayong taas ng inyong mga placard at magsabi ng inyong mga hinaing. Pero sa panahon na ito, hindi na po pwedeng diyan kayo magsabi ng inyong mga hinanaing sapagkat nandyan na po ang order. May order na po ng korte. Dapat kung mayroon po kayong hinaing ay noon pa man bago dumating ang court order ay dapat dapat naman yung isinagawa. Okay? So, para huwag na kayong mag-resist, para maiwasan po ang sakitan, girian. Pumwesto po kayo sa isang lugar kung ang layunin po ninyo ay magdasal para sa kapayapaan at nang sa ganon, ang bawat panig ay mabuksan ang pag-iisip na mapayapa po nilang gawin ang kanila pong isinasagawang gawain po dyan sa inyo pong lugar. Okay? Huwag na kayong mag-resist, sabi po nga ng isang opisyal ng pulis. Huwag na po kayong makipagbunuan. Okay. Alright. So isa yan po sa mga karahasan na sinasabi po nila na sila po ay mapayapang mga peace-loving people, pero ano po ang pinapakita? Mayroon pa ako ditong isiningit na isa pa po na kliniklaim po nila na hinaras daw po ng ating mga kapulisan. Tingnan po natin mga kapatid. Hampasan at salyahan. May hinimatay at may nasaktan. Yan. Kaya nga po nakikita po natin ngayon ito. yung video kung saan hinaharas po ng ating kapulisan ng isang young people. Okay. Hinaharas daw po ng mga kapulisan ang isang young people ng kanila pong simbahan. Okay. So, tingnan po ninyong maigi, mga kapatid, kung ano po ang inyo pong interpretasyon. Okay. So, ito po ay yung mga nagsasalita po dyan, ayon po doon sa kanila pong
members ng media ng kanila na pag-aari po ng kanilang simbahan. Po, yan po, hinahatak nila. Grabe, oh. Yan, ganyan po ang trato ng ating kapulisan ngayon. Young people, oh. At may information din po tayo anytime na baka maputol po ang ating internet dahil isa po ito sa tinatrabaho ngayon ng BBM administration ng ating kapulisan. Grabe. At maliban dyan, syempre, yun nga, pinagsisira nila yung mga CCTV camera sa loob ng compound. Tapos maliban dyan, Terrible. Okay, nakita po niyo yun mga kapatid? Di ba parang nanlaban yung bata na sinasabi po na young people, ha? Di ba nanlaban? Ngayon, kung siya po ay sumunod, para sa akin na itong aking opinion mga kapatid, mga kababayan, nakita niyo yung parang lumaban. Okay? At ngayon, kung talagang siya po ay sumusunod, okay, hindi naman po siya hahatakin ng ating mga kapulisan kung siya po ay sumunod o di dapat tumayo lamang po siya at sumunod kung saan po siya dadalhin. Kaya po siguro nakita po natin, kaya sinasabi ng kanila pong anchors na hinatak at hinihila ang batang ito sapagkat ayaw pong sumunod, okay? Nagre-resist. Di ba? At nakita po niyo yon kung maano yung inyong mga mata ay matalas ang inyong mga mata ay nakita po niyo siguro na parang nanlaban. Kasi kung walang resistance dito mga kapatid at sumunod po sana mapayapa, di sana nakatayo, hindi ganyan po na parang nakayuko. Isinusubsob po ang kanyang ulo. Mayroong resistance, di ba? Pagtutol na sumama po sa ating mga kapulisan. Kung wala po siyang ginawang masama, bakit hindi siya sumama? Okay? So maaaring kaya siya hinuhuli at ay mayroon pong ginawang labag sa batas. Okay? O maaaring kung ano po ang ginawa po niya sa ating mga kapulisan. Maaaring binastos po niya ang ating mga kapulisan. So ito na naman po yung overthink naman po. So, exaggerated ang pagbabalita ng kanila pong mga media diyan pag-aari po ng KJOC. Hindi patas po silang magbalita mga kababayan. ay Yan. gusto natin bigyan din yung mga pinaplano. Actually, tama yung pinaplano. Yung Illegal sinabi arrest ka. ito, physical assault ito. Mga kababayan, umiyak ako nito kahapon. Frank, nakasama ko pa ito dyan sa pag-ikot kahapon ng batang ito. I remember him. At napakabait po ng taong ito na nagtatanggol ng kanilang karapatan at kalayaan sa kanilang private compound at prayer center. O kinaladkad, sinaktan, inudngod sa lupa at Grabe naman. Nako. May nakita ba kayo mga kapatid? Kamera po nila ito mismo. Okay? Kamera po nila ito. Kuha po nila. Kuha po ng kanila pong network. Pero kung magsalita yung kanila pong anchor, inungud-ngud sa lupa. Ay, Maria, sobra naman. Nakita ba ninyong may pagngungud-ngud ng mga pulis sa lupa sa batang ito? Parang wala naman po tayo yatang nakita. Sobra naman po silang magsalita. Nako. Hindi talaga patas ang mga taong ito. Okay, nandun na po ako kung ito man ay sinasabi. Depende po yan sa korte na magtingin kung ito man po ay may nilabag ang ating mga kapulisan. Pero yung sabihin mong inungud-ngud sa lupa, sobra naman po. Sobra po. Sobra. Okay, tingnan natin. ang lalaki at armado ng mga pulis ang bumibira sa kanya. Walang lawyer na pwedeng lumapit. Mga kababayan, ito po ang kriminal na uri ng terorismo ni Marcos Jr. at nagpapagamit po ang maraming mga police officials at kawawa po ang mga sibilyan sapagkat dinadahas po sila ng mga pulis, tinitirgas, sinasaktan, nginungudngod sa lupa, pinupusasan, ginagapos. Tinitirgas, sinasabing tinitirgas mga kapatid dahil gusto nilang paalisin na po sila doon. Okay, tingnan natin ulit. Gitna ng operasyon, may nasagip ang mga otoridad na mga biktima umano ng human trafficking sa loob ng KOJC. Yan ang sinasabi ko. Sa gitna ng kaguluhan po dyan,
may na-discover ng DSWD at ang ating mga kapulisan at mayroon po silang sinagip. At ito daw po ay isang uri ng human trafficking. Naku po, di ba nga may kaso na po siya na human trafficking? Pero dito, nadagdag na naman po ito. Okay, pakinggan po natin. Compound. Dalawa, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Sa kabila niyan, pinag-iisipan na ng Legal Counsel ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Ay, nako po. Ay, walang problema dyan. So, kung sana po ay kayo po ay tumalima, sumunod. Sumunod sa gusto ng batas o doon sa court order na sila po ay papasukin right away. Sana po hindi nangyari po ang mga kaguluhan kagaya po ng namatay ng dahil po sa sakit sa puso. Alam naman po niya na may sakit pala sa puso ay sumali pa po dyan sa girian. Okay? Okay, tingnan naman po ninyong ating mga kapulisan. Di ba hindi naman po sila gumagalaw pero itong mga reliyista, sila po ang ngawa ng ngawa. Yan. Okay? Dumadagdag na naman po ang kaso ng ni Kibuloy po dyan. May human trafficking. Bakit kaya anong ginagawa niya po sa mga tao na nandyan po sa loob ng kanila pong compound? Okay? So hanggang dito na lamang po siguro po tayo mga kababayan. Muli, sundan po natin ang kwentong ito at sana ay matapos na at makuha na po ang puganteng pastor at panagutin sa kanya pong mga pagkakasala. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.